Pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Ano maliya? Upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistolam kontra factum, non valid nilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa magigbatok sa kamaturan, kundi mong mahimo, mol magikoyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanaguban sa programang RMN. Kuskus, Batikos. Kuskus, Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes pizza 20 o pizza 30 kita sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta to magkatawhan karon gikan sa magsigbit nato nga probinsya igon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa to bidalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kotob. Sa mabusong pagsibya inyo kita nga makita og madungog live sa tong FB page sa DHR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ayo pobre galagad sa ganginan, Radyoman Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Manalipod sa mga kamus o ginawdaw. Mark Bakruya. Laban sa pinihig ang katungod. Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyoman. Justisya, katarungan, komentaristang waigi kahadlukan. Mark Bakruya. Kalinyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Komentaristang batas o di bias. Top radio commentator. Mark Bakruya. Kuskus, Batikos. Alas 8:24 mga kasama, welcome sa pagpanaguban. Top radio commentator. Mark Bakruya. Instagram sa tingog ka kay murag ko ang tagi subawan ta. So anyway, sa atong gilisgudaran karong adlaw mga kasama, Kuskus, Batikos. kagahapon gisugdan ang unang pagdungog sa ikaduhang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ikapulo na kadlaw. Nagikan sa pagdungog sa ato ang mga taga-defense, pagdungog sa mga senator judge, ingon man at taga-prosecutors. Nahuman naman to nila ang ilahang may kalabutan sa pag-treat lagi. No? Ganyan matong pag-badbahad ni Vice President Duterte. Ganyan mga video nga nag-leak. Pero kung imong tanawon, ang ilang ibang present mo ng mga video at mga panahon na dili kompleto, splicing. Kung tanawon nimo ang kinatibukan nga video,
makita nimo kung unsay hinungdan nganong nakapagawas og statement si Vice President Sara Duterte. Kalabot sa maong kung siya pa kung mamatay siya, aduna na siya gikontak nga tawo nga para pod nga mopatay. Kang BBM mga binati na to kanang Babinaw o kang Lisa Marcos ingon man kang Martin Romualdez. Pero kung imong tanawon ang video nga dito kung asa siya nagbahad, kung mao man tanan magayon kaga atigid maayo pod. Di ba? Pero kung imong sugod sa sinugdanan kung unsay hinungdan nga nung miabot sa punto nga si Vice President Sara Duterte mi pagawas o ingon nato nga statement. Di ba? So tungod to siya kalagot, tingali basig na carried away sa siyang gibati ato nga mga panahon. Moto nga nagapagawas siya og kini mga statement nga kung sila pa no nakahatag og hulga sa presidente sa Pilipinas. Top radio commentator. Makruya. Komentaristang patas o di bias. So nahuma naman to siya. So pila ka bok, pila na gasto nila ingon sila tag 25 million per day kuno. So sa duha ka adlaw 50,000 50 million. Dayon sa upat 100 million plus niabot man siya og kining 9 days. Pila naman pag nakuha silang gasto no? 100, 200 mga hapit na mga almost 400 million ang nagasto sa ato ang kuan sa ato ang mga kinibitawang sa office or diya sa may Senate no 400 million na tungod sa gihimong pagdungog or impeachment ni Vice President Duterte. Mismo man si kuan na nagistorya si Win Gatchalian ang kinibitawang Senate President gyud siya nga mogasto ang Senate kung mga hearing or na mga trabaho diya sa kining Senate kada adlaw mogasto ang Senate og 25 million per day. Grabe dako kay gasto sa tuang gobyerno. Nag-imbestiga sila tungod kay mo lagi no apel ni ang treat ang paggasto sa kwarta nga 125 million sunod lang sa 11 ka mga adlaw. Kung unsa pa to ilang mga pasangil dito nga upat ni ka mga impeachment article ang hisgutan nga mulungtad pa og mga 3 hangtod 6 ka bulan ang paghisgot diyan ni mga binati nato katig Babinaw. So medyo dako pagyud ang sagubangon o dako pagyud ang gastos to gobyerno may kalabutan sa giingon nga impeachment. Gani wa pa libre ang kuan way libre kaon ang defense team ani. Kay matod pa wala na ko budget ang Senate ana. Pero ang prosecutors o ang mga senador libre silang pagkaon. Pero ang defense team nga grupo ni Sara walay libre pagkaon kay kulang ang budget ng gobyerno daw. Di ba? Unsa ka klase nga kuan bisag tubig na lang di ka maghatag. Di ba? So, kana murag na kay nakita nga murag pinihig. No, na pinihig kung kinsa ang ilahang gihatagan og murag dako nga pabor. So, para unta nga murag di pud magduda ang mga tawo nga kini murag kuan mo nila nga giipit mo kayo ang grupo sa mga Duterte. Apilon lang pud diha og gan libre mo kaon. Lahat karon kini man kuno pwede. Kaya wa pa sila budget. So, apoy mahimo ang opisina ni Vice President Duterte ingon man ay ang mga defense team. So, gasto sila kaugalingong kwarta. Laban sa pinihig ang katungod. Mark Makruya. So ang unang article of impeachment milungtad og siyam ka siyam ka adlaw. Kagahapon ikapulo mo na ni ang ikapulo nga hearing mao na pod ang ilang giskutan ang may kalabutan sa mga withdrawal. Gani miatubang kagahapon adlaw si former Land Bank Manager Violeta Constantino. Tungod kay mga pangutana ang mga taga prosecutors. Kani perguata ka bantay kag hapon no nangutana ang defense team. Nauna po sa defense team, man klaro ilang mga pangutana po sa prosecutors. So gi-question nila kung anong ingon nato kadako ang gi-withdraw sa Office of the Vice President
nga upat yun kahigayon tag 125 million. So mo lang i-question. Imposible ba ang Office of the Vice President? Inon, giangkon man ni kining Violeta Constantino nga unusual ko no ang mao nga kini bitong pag-withdraw sa mao nga kwarta pinagi sa kining cash. Kay sagad bagod mga chiki. Actually pag mga dagko kay nga mga kandidat, chiki gina ipaagi. So panaglit, ako tagaan ko og cash. Di ba? Nabagay ibayad sa kuang negosyo kung ako negosyo. So tagaan ko rin mga 100 million. Dili na cash ibayad sa kuha kung dili chiki. Murag talagsar kinang bayran ka o gining cash. Murag ginahimo kung ikaw mo'y mabayran, imo lang i-deposit yung chiki imo dalon do sa kining bangko. Pero napoy mga negosyante nga nagabayad og kining cash nga mo po nilang bitbiton padulong dito sa bangko para ilahang kining deposit. So kini sa kang Vice President Sara Duterte, mismo na si Constantino or Violeta Constantino nga may sulti siya nga unusual tungod kay mo lagi no dako kay ang kandidat sa cash pero matod pa niya walay irregularidad kundi legitimate og legal ang pag-withdraw sa kwarta sa Office of the Vice President. Top radio commentator. Magruya. Di ba? Mismo na ang former land bank manager kasi Violeta Constantino ang misulti nga legal ang pag-withdraw sa mao nga kwarta. Walay illegal. Wala pod giingon nga gikurakot ang kwarta. Sa mga pangutana, daghang mga pangutana ana, gani nangutana to gahapon si Chua kung ingon ana ba gyud posible kay congressman ka sa kadugay mo pagka congressman Chua wa kabalon saon pag-withdraw kwarta? Okay, posible po kayo kung aga ka-withdraw sukad-sukad nga perte kadako nga kandidat. Muna klaro ka pagkasulti. Actually, kani mga officials, mga government officials, mga negosyante, kana sila, tawgon gina sila mga very important person or VIP. Mamitaron ko kabantay mo sa mga bangko, musulbo mga bangko, pag mga kita na sila o mga dagko ang mga depositor diya, gina-entertain nag-una. Nga naman, sila ang adunay dako kay nga deposito diya nga muna gigamit sa bangko po sa pagpautang ngadto sa mga membro diya o sa mga nagdeposit o sa gusto nga mga kining bank mga finance by the bank ang ilang mga sakyanan bangka, ang ilang balay o unsa pa na diha. Mao na gina kon sila kung kabantay mo unahon gina sila entertain. So kadtong mga medyo kung sila pa ginagmay ra pod ang kining imuhang kuan diha, imuhang deposit, naraka deposit ng mga 50,000 or 100,000, of course, dili gyud kaingon nga makumpara pareha sa mga tawo nga dagko gideposit nagka-deposito kadag tag 10 million, tag 20 million, or nagka-deposit kay kada adlaw og tag 1 million. So siyempre unahon gyud ka sa taga-bangko nga naman tungod kay VIP ka og dako ka og contribution silang bangko. Pero di ka matingala nga ako kadaghan mo kasulod og kini mga bangko nga ang umangli di na mo kuha og mga number diretso na lang kay kanang mga teller kaila naman ko na sila god. Nya ako na mo koy mga kaila pod nga mga kuan bitaw kada bitaw mag-deposit dagko. Ingon din sila nga direta kuan kay automatic ni ador sa manager diretso. Siyempre kaila lang manager, sa storya, kapi-kapi, diba? So ay lang transaction pertin dali kayo. Top radio commentator. Magruya. Yan, napay mga negosyante o napay mga depositor nga dagko kayo nga inigawas, tagaan baga gining pang snack niya. So, abtik gina sila gyud maguna-una gina. Ya, mo na gina kasagaran naghitabo. No, bisag asa ka bangko diri sa Pilipinas madto. No. Mo na uban diha, sila nga nakauna man to siya, bagor man to naabot. Ako gridar bagay dilinya dire. Siyempre dili man kadako og deposito diha. Pero dako ka og deposito, siyempre priority po sa kining bangko. Actually priority na tanan. Pero natagaan lang sila or nabilong lang sila sa mga VIP. Kay dagko sila og mga deposito. Dagko sila gibutang nga kwarta diha. Ya, usa pa di bangko na ikaw gilang kwarta wala man. Kanang mga kwarta nga nasa bangko, kwarta na sa mga tao o sa mga nagdeposit diha. Nga kanang kwarta hapon, mo po nagigamit nila para sa pagpautang.
ginapainteresan. Kung sila nag-interest sila sa tuwa og tag 1% lang, inig mangutang ka sa bangko, painteresan lang tag 5%, 6%. So, parte nakuha nila ginaginansya. So, munang malipay sila sa na mga dagko kay mga nag-deposit. Malipay na sila. Munang, bisan pag ko sila pa, bisan sirado ang bangko, pag manawag ni siya kay magkuha or mag-deposit, abre gina bangko. No, tingala ka nga sirado man ta ning bangkuhan ni ngano ni abre man kalit. O ngano naka-deposit man ni. Ngano man? VIP man ka dako magaw ganing deposito. So sa case usab ni Vice President Duterte sa opisina, mismo si Violeta Cosodino misulti na nga dili illegal ang pag-withdraw. Kung dili nagasunod sa insakto nga proseso og legal ang pag-withdraw sa mga kwarta. Di katong giingon niya nga gitawagan siya before i-withdraw ang kwarta. 2 days sa dili pa ang withdrawal, tawagan na sila. No? Giangko na ni Violeta Cosentino, gitawagan siya. Ano man? Kani mga bangko, kapala mo na mga bangko nga kaning gagmay nga bangko, panad gagmay nga bangko lang ha, ito sa example sa inyo ha. Ang mga gagmay nga bangko, inighuman na panad, karong hapon. Ilan po na i-deposit sa uban nga mga bangko? Like kini mga cooperative. Di ba? So kung nasa collection karong adlaw, kaning kwartahang ilan na collection, ilan ang i-deposit sa laing nga bangko. Mo na ginahimo sa mga cooperative. So like sa land bank, kaning land bank, dako man na siya nga kuan pod sa gobyerno, under pod sa kini bitong pag-supervise ng gobyerno. Mao rin gyapon bisag dagko na sila uban pod ginapasa-pasar lang kwarta. No, balhin na dito na deposit or basin na yun kinahanglan dako nga kantidad dito or cash dito na lang i-deposit. So, pananglit, wala na 125 million, yun na kadako. Daw karon na imong kwarta or imong pondo sa bangko, imong cash niya karon nala sa mga 100 million. So, kung mag-withdraw ka kwarta dito, ritso-ritso lang kag-adto, ay na posibilidad gini ka maka-withdraw. Pero man, kulang man ang kwarta nila. So, muna nga before ka mo adto dito or 2 days sa dili pa ang pag-withdraw, manawag na kadaan para ang bangko makapangandam. Di ba? So, narabay mo withdraw karon nga adlaw og mga 125 million. So, ato ni andamon, manawag sa salaing branch ani nga mga itag support dito kay kulang atong cash. O para inigabot dito sa kisa to mga authorized nga mga mag-withdraw og kwarta dito. Wala na. Ditso-ditso na ka magpaabot o di na ka mobalik. So, muna yung ginahimo. Mga binati na itong katig paminaw. Nakasulti lang si Violeta Cosentino ato nga kining unusual tungod kay kini bitong dako mangud siya nga kantidad sa cash. Dayon ito si kalimot ko ata si Rizal de Virus ba to or si Tolfo or si Chua. Nakalimot ko nga mayon siya nga nagduda kuno. Dili man to nagduda. Ang nagduda, lahi nang nagduda, suspicious na. May kag unusual, murag dili siya kasagaran nga nagahitabo ba. Mo na klaro nga pagkasulti. Pero sa mga government agency, di naman kamatingala nga dinagko ang ginay pang withdraw. Din, tingali ilang pangutan-on karon. Ang pangutan sa mga prosecutors na dapat unta, legal ba ang pagkuha sa kwarta? Nga tubag naman si Violeta nga legal ang pagkuha sa kwarta. Dili man pod kining makaduda nga naman. Office of the Vice President, dako ba kina? Ikaduha nga dako nga posisyon sa tibok Pilipinas. Sunod siya sa presidente, mga binati na ito nga tigpaminaw. O ya, during that time, si Vice President Duterte, Vice President siya, at the same time, siya usab ang DepEd Secretary. Top radio commentator. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Makruya. So expected gina nga dako kay budget ang ato ang kining Office of the Vice President. Di ba? So moto legal, dili suspicious, kun dili unusual lang. Subot pa sa unusual, dili kasagaran. No, kay dinagko man ang kuan yon. Sa to na sayran magud ani god, ang pundo magud sa Vice President atong nga time na delay. Instead gipagawas dito sa first quarter, dito na sa last quarter gipagawas.
Di ma-question ka na sa kining Commission on Audit. Sabot na ko na kay mga cash advance, na kay kining utang dito, inig tanaw na sa papilis. Ma-question ka sa kuha, asa man yung kuha na ni. So muna nga, inigabot sa kwarta, kinalang bayran nimo. Sumoto nga, gidali-dali to nila og gining withdraw para ipamayad. Patapos sa man to ilang kuhan god, Disyembre ba ito? Di ba? Kung sa manihatang budget niya, dapat first quarter na siya. Kaya para magamit na sa mga kinabitang opisina, para sa sa Office of the Vice President, sa Department of Education. Din, kato magkwartaha, kanang 500 million, pero tinggamaya na kaya na para sa Office of the Vice President. Balik klaro ka magasulti. Muna dili ka magkaduda ka. Magduda ka, mag-withdraw ang Office of the Vice President of 500 million? Para na ko, I don't think so. No? Muna dili po tingali magkaduda ka naman. Parte bida ko ang budget ang kining Office of the Vice President o ang Department of Education sa panahon nga si Sara Duterte pa'y gabit-bit na o gadalaan ng opisinaha. Lago na makaingon man ta. Sa panahon ni Vice President Sara Duterte, no, as Education Secretary, gikan sa June 2022 to June 2024, ang Department of Education received the highest budgetary allocation among government agency. No? Ang Department of Education ang pinakadako kayog nadawat nga pundo. Gikan sa June 2022 to June 2024. Around 924 billion. Nitong tuig 2023. Ingon na kadako. Tungod kay daghan siya mga gitawag mga massive funding request o guban pa nga mga confidential funds. Ayun sila nga, kano magkinala mag-confidential fund ang Office of the Vice President. Siyempre, DepEd. No? Education Secretary ka. O sa pinitabo diri sa Pilipinas karon, daghang mga estudyante nga nalambigit or nag-apil-apil ana mga NPA. Di ba? Kada mga scholar ng bayan na sa Mayupi, matigala na lang ka nga matay na dito sa operasyon sa mga sundalo. Nanaka og bukid. So usa na siya pwede tanawon sa ato mga kining sa intelligence. Nga buhatan og pondo aron ma-monitor kung unsay mga kalihukan sa mao nga mga estudyante. Di naman na bag-o diri para sa atong pandungog. Kana mga estudyante kanang gitawag lang scholar ng bayan. Nga matigala ka mga bright mao nga klase nga mga bata or mga estudyante. Pero tuwa sa bukid, gabagtas-bagtas. Natingala dalang pamilya nga namatay na sa enkwentro sa mga sundalo. Oh, giba eskwela ra kadto sa Metro Manila nabot na kauglaen nga mga region kay tuwa ka ridto kung sila pa ga-research. Di ba? Pero dito, na-appeal na sa pagka-NPA. So, usana siya sa gitutukan ni Vice President Duterte. Dili lamang kolehiyo, kundi na mga high school. Na mga secondary students nga na-appeal o nag-appeal-appeal ang mga NPA, uban pa, mga drugs. So, appeal na siya sa ginamonitor. Under na siya sa gitawag nila nga pundo sa confidential fund ni Vice President Duterte. So, ang mga budget allocation and request sa panahon ni Vice President Duterte sa 2023 nga budget, ang DepEd nag-allocate og 710 billion to 724 billion. Sa panahon nga si Duterte ba ang dala. Then, napay additional nga 100 billion nga mauna siya mo sulbad kuno matod pa sa education backlogs. Mga classrooms, computers, laptops, o guban pa nga mga learning materials nga magamit sa itong mga estudyante o sa itong mga teachers. Sa 2023 to, no, may abot siya o mga 710 billion to 724. Sa panahon sa tuig 2024 nga budget, ang maupod nga kuan nakadawat po ni siya og 924 billion. So pertin nagkuha kayo. Then sa 2025, sa wala pa mi kanaog si Sara Duterte, na inisyal nga 745.8 billion nga proposal para sa 2025. Nga
para unta na nga ibutang sa DepEd pero murag wala man ni naprobahan. Pero wala na minaog na pagka secretary si Duterte ato sa Department of Education. So, kung mayon ka og kining pag-withdraw 500 million suspicious or ayon sila nga unusual, na mura di po ka may isang suspicious or makaduda. Hindi po ka makaduda. 500 million, i-compare mo sa bilyones ang pondo. So, expected gina nga dinagko gina ba ng withdraw? Nga naman, sabot na ko ang kwarta gina-allocate para sa proyekto sa Osaka Agency. Muna klaro nga pagkasulti. Ikaduha, ang pag-withdraw ba sa kwarta ni Vice President Duterte o sa Office of the Vice President, gitransfer ba sa ilahang mga personal account? Kung gi-withdraw ang 125 million, asa man ito misulod? Sa personal account ba o sa bank account ni Sara Duterte? Di ba wala man? Ikaduha, kung nag-withdraw ang iyang gibang sugo dito ng mga sakop o iyang mga empleyado dito, gisulod ba ito silang personal nga account? Wala gihapon. And even the prosecutors, dili sila maka-establish na doon ay probable cause ang pag-withdraw sa kwarta or gikawat ang kwarta. Di ba? Mayingon sila nga ang kwarta gikurakot, gikawat kuno sa Office of the Vice President. Karon ga facing expedition bagali sila. Mura sila namingwit sa suba nga walay isda. Tato mga tubag ni Constantino or ni Violeta Constantino. Nang huy-huy ilang mga abaga. Si Chowa, si Tolfo, si Risa Ontiveros, no, Benigno Aquino, si Bam Aquino. Wala, puro luya ilang mga kuan. Ilang mga kuan dito kay. Kaning mga, siyempre, mingon sila nga, ang sa Pikas, ang mga senador nga laban sa mga Duterte, grabe ko na mo dipinsa. Pero kanindi, unsab na silang Pinglakson di ay. Unsab na sila si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, si Tito Soto. Sa mo halap, wa mo kakita. Top radio commentator. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Batikos. Kini nga mga senador, bisag mga senador judge sila, pero na rin mga biases nga naman, naana sila yung mga gibang labanan nga mga politika or political party. So kani majority ko mga panahon na kapalo naman tandaan nga sa side gini ni Bongbong Marcos. Siyempre mangutana na sila, iduot po nila sa Pikas. No, iduot nila ang sahabi usab ni Vice President Duterte. Kung diri mo ka maminaw sa Pikas nga mga kani sa minority like nila ni kining Cayetano, Pia Cayetano, sila si Alan Cayetano, kinsa pa na diha nga mga minority. Of course, expected sila Robert Padilla, expected gyapon na nga nagibon sila biases, laban gyapon sila sa Pikas. O giduot pa nila doon sa Pikas. Yung na. Pero dapat giluntana, kaning mga judge senator is wala na sila labanan. Ilang paminawan ang Pikas-Pikas sabig aron matimbang-timbang nila kon kinsa bagyod ang nagsulti og tinuod or kinsa ang namakak. Di ba? Pero ang politika sa Pilipinas is nabahin-bahin naman karon. So expected na ginangayon ana. Bisan pag-unsa kadaghan ang mga ebidensya nga i-present, witness nga i-present sa impeachment ni Vice President Duterte. Mga binati na ito kating paminaw. At the end of the day, ang desisyon na agyapon sa kabot sa mga senador. Kay, kung kisa itong mga senador nga mabuto, nga pabor sa impeachment, nadadi silang magkabot ang desisyon. Bisan pagkadagat, bisan pagpilak ka mga libo na nga mga kining dokumento or mga kining ebidensya o mga witness nila bisan pagkinsa ila pangwaon nga mga witness diya wa na pulos ang tanan inigabot dito sa mga senator judge. Kaya ang final decision sila magyapon mawito na ang kining mga judge na to, ang mga senator judge dapat maminaw sila. Pero sa tan-aw na ko mga panahon na kani mga senador maniid ni kay kung imong tanawon karon ang popularity ni Duterte, di gyud inana ka luya, no? Kusog kayo. Mindanao, Visayas, Luzon, padulong do sa gawas sa nasod. Iuna na ka kusog.
So siyempre kung ikaw po'y senador karon magpare-elect ka, maniid ka karon mga panahon na. Kay basin inig abot sa eleksyon, mga muti ka para dire sa Mindanao. O kung tanaw nimo karon, tanaw ko na si ang style ni ni kinibitong Jesus Escudero. Sabay-sabay ra sa Agos. Kung sila pa mura na siya og gining kawayan kung asang hangin to adto. Di ba? Maniid na sila kay kanuman. Dugay na sila nga mga politiko. Kabalo na sila kung say dagan sa politika. Mo bitaw kabantay mo kung ay mga partido sa politika inigabot sa eleksyon o sa katapusan sa last minute na matingala kami kalit ragbali. Oh, kauban to sila ani nga grupo pero pag abot sa ultima ora, may kalit og balik naman. Nakita nila nga perting kusuga kay sa nga kandidato. Unya kun di sa mauban posible sa nga mapiktuhan. Muna sagad nagahitabo. Muna klaro nga magasulti. Mga binati na ito ka dire sa atong probinsya sa mga del Norte, oh. Di ba? Sa una, oh. Unsa ka kusog si Lini nga mo'y gihimong manok sa mga LP. Pero sa gihimo ka sa una sa mga politiko dire, mibali. Gikan sila sa lakas, mibalhin og kining PDP. Tungod kay nakita nila nga ang PDP perting kusuga sa PDP karon mga panahon na. So pagkahuman nga wala na PDP, wala na ang ulo, wala na presidente, mihinay ang PDP karon ang mga opisyal na to dire sa probinsya sa Sambuanga del Norte, mibalhin na pod og lakas, mibalik na pod silang karaang partido. Oh, sambot lang kani nigabot sa ultima hora karon kay lakas para sila. Base magpanayon og lakas. Oh, kung mo balhin sila PDP na nampoy mga PDP karon diri nga mga lokal. Nampoy daghan nga nanumpa na pod sa PDP. Sagad ra ba ni politika pag tan-aw nila nga kini bitawng kusog na ato dito tapok na tanan dito. Ang kato mga naguna-una nga mo gito ga-organize. Mo gito na ning kamot pag sugod wala na luya na. So balik ta sa kani impeachment ni Vice President Duterte. Gani dili na dismiss na ang pagka-witness ni Constantino, dili na nila balikon si Constantino og invite magsugod karong kuan na pod. Next week medyo sayo-sayo na sila alas 10 sa buntag ang ilang impeachment kay paghapon mo na po ang ilang session sa Senate para nga makatrabaho po sila kay kung mag-focus na sila karon sa kining impeachment mo na ko klaro. So mo bitaw na ang pangutana diya kaning giingon lang gi-withdraw nga 125 million. Dili man na siya ingon nga unusual gyud. Dako kay budget ang Office of the Vice President sa unang nga panahon. Kanang giingon nila nga kini bitong nagamit og mga sa confidential fund nagamit og ganing marites piatos unsa tong mga ngalan sa mga chichirya. Kani siya ginahimo po ni sila nga nagapangalias ka nganuman tungod sa kabalaka or sa imong seguridad. Oh, pananglit na kaniya sa usa ka kuan, no, sa usa ka kalihukan. Ikaw mo'y nagsilbi nga ganito tigbantay, tighatag og impormasyon dito. So pwede ka tagagkwarta. Oh, pero kung may establish po sa kinibitong sa kampo ni Duterte nga mao ni nga mga tawo wala man ni problema kay kani magong confidential fund dili ni pareha ani mga kinibitong pondo sa ubang gobyerno sa mga project nila nga i-itemize pananglit magbuhat kay kining building. So pilay budget sa building 10 million. So 10 million para sa yuta, para sa kining construction, then para sa mga labor. So gina-itemize na dili pareha aning confidential fund. Nga paggasto sa confidential fund, kung tagaan kag 10 million diha, in general na sa dili na yung i-itemize nimo. Basta kay mapresent na mo kaning kwarta gigasto na siya ni intended for this particular nga kaning kuan, no? Kinibitong sa intelligence nga kining network nila. So mo ingon ana lang ang intelligence fund. Nasa kuwag yapon pero dili ingon na kay stricto. No, dili ingon na kay stricto. Mao nang kabantay mo dagko kayo pangayo mga intelligence fund ang uban diha kay kana na siya dili kay stricto ang pagkuha na sa papilis. Tingali basig karon mga panahon na kung mahuman na masulbad na or matagaan naghusay ang kining intel fund ni Vice President Duterte basiron niya og kining mausab na mga circular number naman nga usbon ang pamaagi sa pagkuan sa intelligence fund. No, kay kani magod, imura magod na sa insulting nga kani mo ning kwarta 10 million gasto ni nako ani kay nami gipamonitor ani nga tawo. Oh, nami gipamonitor ani nga sig pamaligay droga.
Oh, usa na siya sa kuan nga dili na kinahanglan i-itemize. Ingon ana po na ang kalahian sa intelligence fund. So kaning kan Duterte karon nga sila nga kuan nag-withdraw og 125 million 4 times. So matotal mabot og mga 500 million. Dili man na siya kadudahan, di man siya suspicious para nako. Nga naman, nako big budget. Imagine nimo sa panahon sa 2023 mi kuha siya mga 710 billion. Oh, wa gali kabot og usa ka porsyento ang kining withdraw. Moro na ilang gidebatihan ko mga panahon na. Unya pangutana da kung gikawat ba ng kwartaha? Kung tuwa ba na sa kining personal account ni Vice President Duterte or sa iya mga sakop? Unya mismo gali ang mga taga-prosecutors dili sila ka-establish og probable cause. Sa man ang probable cause? Kana bitong naagid kay basihan. Nagaigon ka pasikaran nga kini tinuod gikawat sa Vice Presidente ang kwarta. Nga sila mismo ang kabalo. Di ba? Wa gali kakadimao sila. Walang defense team, wala hilom-hilom lang na sa defense team, boy klaro na ila. Di ba? Wala gyud ga, wa gyud may nangutana, wala gyud tubag. Wa gyud may kining ingon nga kini bitaw may object. No sila mismo taga prosecutors galibog gali sila. So, ang ilang purpose magina di ang pagpa-impeach sa mga Sara para di na makadagan. Di na magkalansar. Moro gini usa sa mga purpose aning grupo ani ni Bongbong Marcos. Kaya klaro magbisan pagmingon si Bongbong Marcos nga wala si labot, wala si naglabot-labot, pero siyempre, nagi po siya ang kabanduan. Daw sekreto lang. Oh. Kung una na manggali nga ilang i-question ang pag-withdraw, nga nang wa man sila imbestiga sa presidente, sa uban nga mga government agency, o sa uban pa nga mga bangko, basi ron yung mga transaksyon nga kung anak po. Nga nagko, para may yung patas. Di ba? Para dito makaingon nga bias ang klase nga investigasyon. Bias ang klase nga kanibitong impeachment trial. Oh, kani mga senador dito matingala na. Dito matingala kada sila sa minority o majority dito matingala. Kay kabalutan nga na sila yung mga biases. Maningkamot po na sila. Ikaw kuno naka diya sa side sa ko tagang pabor. Di ka maningkamot? Siyempre maningkamot mo ka. Napay Rizal de Virus, pataka lang. Tulfo, samot. Wagi, mga kabangkaagan. Pataka lang antog, bay pa si Robin dito nga wanag kadimao, pero sahay, mutunong pa. Diba? So, yung unta, tingali, sa atong tanawon pero usar gisong tanawon ang masiguro nila nga ma-impeach si Sara. Mapakita sa mga tao nga ingunani ang binuhatan, pero para nako murag lisod gayo ang popularity. Muna ang mga at the end of the day ani ang mga senador maniid na sila. Tingala na lang ka nga majority man sila wa man mibutar, di man sila mosugot nga ma-impeach si Sara. Para kabalo na sila ato daan. Ang mensahe ato is una-una nila mapiktuhan gyud atong boto ani nigabot dito sa Mindanao. No, kay kani mga Mindanawon bisan pagkapila mo ingon sila nga si Vice President Duterte kurakot. Istrikta unsa pa na diha daghang mga irregularidad ang utok sa mga tao positive permente. Even diri sa probinsya sa Sambuanga del Norte. Ya ingon sila gud nga kami kuyog mi pero pag-abot sa presidente di mi mabutar ang presidente ng kuyog ta. Dito may kang Vice President Duterte. Di ba? So ikaw na nakakuha, ikaw na kusog pa kayo or kapapilar ang mga Duterte karong mga panahon na. Anyway, watay ko panahon sa pagbalik sa mga binati na itong babinaw, alas 8:58 atod ginato sa Santon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold og Santon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Kuskus Timur ni Michael Gripaldi og ni Joliet Reluya og ni Kinit Tambubo nga morning. So, manabilat lang pa yun, kini Fiatos Teacher Rod Kailom. Ipatuman ang kabaturan, bisan pa manikapukan ngadto sa kalangitan. Kini, anyong pobreng alagad sa kahanginan, Radyo Man Mark Andoy Bacroya, Tatak
RMN. Tatak RMN.